Mahigit 230 milyong piso na ang halaga ng mga pananim na nasira sa North Cotabato dahil sa mainit na panahon. Pinag-aaralan na nga ring isailalim sa state of calamity ang lungsod ng Kidapawan dahil dito. Bukod sa pinsala sa pananim, perwisyo rin ang iba't ibang sakit na karaniwang nakukuha tuwing tag-araw. Makibalita tayo kay Joan Ponsoy. Mag-iisang linggo na sa Lingayen District Hospital sa Pangasinan si Aling Marisa dahil sa alta presyon. Ayon sa kanyang asawa, kakatapos lang niya noong kumain nang bigla itong na-stroke dahil daw sa init ng panahon. Kabilang si Aling Marisa sa mga pasyenteng na-confine sa naturang ospital dahil sa mga sakit na karaniwang nakukuha tuwing tag-araw. Bukod sa alta presyon, may 6 na iba pang tinatawag na common summer diseases ang Department of Health o ang 6S. Ito ang sore eyes, sunburn, sipon at ubo, pagsusuka at pagtatae, sakit sa balat at maging sakmal ng aso. Sa datos ng Lingayen District Hospital, umakyat na sa 60 hanggang 70 kada araw ang mga pasyenteng nakukonfine sa ospital dahil sa mga naturang sakit. Pinagbabawal na talaga po natin yung exposure ng 10 o'clock ng umaga hanggang 3 p.m. No, at ang sinasabi po natin kung hindi po maiiwasan, mag-hydrate. Bukod sa pag-inom ng sapat na tubig araw-araw, mainam din daw na pang-hydrate ng katawan ang ilang uri ng prutas. Pero ngayong nagsisimula pa lang tag-araw, nagsimula nang tumaas ang presyo ng mga ito gaya ng pinya. Ang mahigit 5,000 piraso ng pinyang ito na galing pang Cavite at Nueva Vizcaya, nasa 40 at 60 piso kada piraso. Konti ang supply ng pinya ngayon. Pag tumaas ang supply ng pinya, pag bumabang supply ng pinya, pag marami na. Ang pakwan, kahit tone-toneladang supply sa merkado, tumaas din ang presyo na nasa 30 pesos ang pinakamababang halaga sa probinsya. Sumabay rin sa pagtaas ng presyo iba pang prutas gaya ng mangga, kaimito at guyabano. Sa lalawigan naman ng North Cotabato, mahigit 230 milyong piso na ang halaga ng mga pananim na nasira dahil sa mainit na panahon. Sakop pa lang nito ang 8 bayan sa lalawigan at ang Kidapawan City. Kaya inaasahang tataas pang datos na yan oras na magsumite ng ulat ang iba pang bayan. Pinakanapinsala mga pananim na palay at mais. Apektado nito ang mahigit 7,000 magsasaka sa lalawigan. Hindi naman daw mairekomenda ng lokal na pamahalaan ang cloud seeding dahil sa kawalan ng seedable clouds. Sa Kidapawan City, pinag-uusapan na ang pagdedeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng mainit na panahon. Sa Pagadian City naman, maging mga sapa at river control natutuyo na. Mga fire truck na nga lang ang ginagamit na pandilig sa mga pananim. Joan Ponsoy, Nagbabalita, Pilipinas.